Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang second step arc part 1 kung saan nakita natin ang naging desisyon ni Ippo matapos itong magretiro. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang naging debut ni Ippo bilang isang cornerman sa laban ni Kimura. Pumunta na si Ippo sa waiting room ng red corner kung saan nagulat ang mga tao nang batiin ni Ippo ang mga to ng sobrang lakas. Binigay na ni Yagi ang damit na ginagamit ng mga cornerman at itinuro din ito kung saan nila prepare ang mga yelo. Sunod na pumunta sa ring ang ating bida para gawin ang kanilang sariling ring check at pag-aralan na magiging kalaban ni Kimura. Sa ring, nagulat si Ippo na makita nito si Ryuichi Hayami na nagsha-shadow boxing. Nang mapansin nito ni Hayami, tinanong nito ang ating bida kung totoo nga bang nagretiro na to. At nasisiguro ni Hayami na nainiisip ni Ippo ang mga katagang magbuboxing pa rin to. Sinabi nga din nito na karamihan nga ay nawala na ng pag-asa sa kanya at hindi na naniniwala. Pero sabi rin nito na meron ding tao na walang magawa kundi magtiwala. Nang matuwa si Ippo at sinabi nitong sigurado nakaka-encourage siya yun, sinabi ni Hayami na sarili niya ang tinutukoy niya at kahit anong mangyari, hindi siya susuko at siya ay magiging isang legendary boxer. Bago umalis, minake sure nito na isi-cheer siya ni Ippo sa kanyang laban. Sa pagbalik ni Ippo sa waiting room, tinanong ni Kimura ito kung kumusta ang kanyang kalaban. Ang kaso nga lang, hindi niya ito na-check dahil na-distract siya kakadaldal kay Hayami. Nang magsisimula na ang laban ni Hayami, mabilis na tumakbo si Ippo papuntang ring para suportahan at panoorin ang laban nito. Sa first round, agarang ginamit ni Hayami ang fast shotgun at footwork nito para hindi makalapit ang kanyang kalaban. At dahil nga sa bilis ni Hayami, nawala na ng option ang kalaban nito. Sumugod na lang ito papalapit at nagbabaka sakaling makalanding ng body blow para mapabagal si Hayami. Pero dahil nga alam ni Hayami na pinapanood ni Ippo ang kanyang laban, mas lalo itong nag-iinit at hindi pinapalapit ang kanyang kalaban gamit ang mabilis na shotgun punches. Lumulusot nga din ito sa mga gaps ng depensa, kaya naman lumanding ito ng solido. Nang matapos ang round 1, napaisip si Ippo na dati nga din siyang nasa loob ng ring at lumalaban. Biglang lumapit naman si Mari at tinanong ang ating bida kung naiinggit ba siya sa mga lumalaban doon at kung ano ang gagawin nito kung siya ang nasa posisyon ng mga yon. Sinabi ni Ippo na ang dapat kang gawin ng kalaban ni Hayami ay sumugod ng pasigsag, cornerin nito at saka gamitan ng mga body blows na magpapabagal kay Hayami. Habang pinapanood ni Mari si Ippo na tuwang-tuwan na nag-i-explain na kanyang gagawin, sunod niya itong tinanong kung bumalik ba ang pagkahilig nito sa boxing habang pinapanood ang match ng kanyang nakalaban noon. Nag-hesitate nga sa simula si Ippo, pero sinabi din nito na hindi niya naman naisip na bumalik ulit dahil doon. At tinanong si Mari kung may alam ba ito tungkol kay Hayami. Sagot niya na hindi nga niya ito kilala at nakita niya lang ito na nakikipag-sparring kay Imai noong pumunta siya sa Ottawa Gym. Na magsimula ang second round, binugbog ni Hayami ang kanyang kalaban gamit ang mabibilis nitong punches. Tinanong ni Itagaki si Aoki kung ano na ang rank nitong si Hayami dahil nasisiguro nito na kapag nanalo siya sa laban, bubulusok ang rank nitong si Hayami. Nang tignan ni Aoki ang ranking ng mga boksingero, nagulat ito dahil si Hayami nga ay unrank at wala sa listahan na yun. Nagulat din si Ippo nang malaman nito kay Mari na si Hayami ay mas marami pang talo kaysa sa panalo. Meron itong 19 matches, 8 wins at 11 losses. Nang mawala na ng kontrol ang kalaban, nagsimula na ito magbato ng mga bara-barang suntok. Kaya naman madaling lumanding ang counter ni Hayami dito. Sa audience area, napaisip si Kenta Kobashi kung bakit hindi pa rin sumusuko si Hayami kahit pasunod-sunod na itong natalo. Mga par, nga pala, if-ever lang na nakalimutan nyo, si Kenta Kobashi ay isa sa mga tinalo ni Ippo sa East Japan Rookie King Tournament. Napansin nga ni Kenta na kakaiba ang pinapakitang performance ni Hayami sa laban niya at napatanong kung paano nito nabalik ang kanyang fighting spirit. Bigla nitong narinig si Ippo na nag-cheer kaya naman na-realize na nito kung bakit ganadong-ganado si Hayami sa laban. Dahil nga puro big swing ang pinapakawalan ng kalaban, sunod-sunod na kumonekta ang mga solidong counter ni Hayami dito. Sabi nga ni Aoki na mukhang one-sided ang laban pero kayang-kaya pa rin mabaliktad ang sitwasyon. Dahil si Hayami nga ay sumusugal sa mga solidong counter at hindi nagpe-play safe. Dahil din yun sa gusto nitong inakaut ang kanyang kalaban. Inalala ni Hayami kung saan ba siya nagkamali at nagkaloko-loko ang kanyang karir. At sunod na napaisip na kung mag-i-start siya ulit sa kanyang boxing career, babalik sa normal na mga bagay-bagay.
Muling lumanding na naman ang solidong counter ni Hayami. Subalit imbis na kalaban niya ang bumaksak, bigla itong napaluhod na ikinagulat ng mga manonood. Sunod nga nating nalaman na dumaplis pala sa baba ang suntok ng kalaban bago ito kumounter. Nagulat nga sila Aoki at Itagaki dahil napabagsak ito ng napakahinang suntok. Mabilis na bumangon si Hayami at sinabi nito sa referee na nadulas lang siya at walang problema. Matapos yon, na-realize ni Ippo na ang pagbagsak ni Hayami ay kaparehas ng pagka-knockdown niya noong last match niya kay Antonio. Pero dahil nga feeling ni Hayami na nag-aalala mga audience sa kanya, pinilit nitong magpaura ng mga suntok na wala sa hulog para maipakitang goods lang siya. Pero madali lang nadepensa ng mga shotgun punches na pinakawalan nito at sunod na tinamaan ang solidong suntok sa mukha. Sunod-sunod nga kumonekta ang suntok kay Hayami. Habang iniisip nito kung saan siya nagkamali, hanggang sa bumagsak sa salona at itigil na ng referee ang laban. Habang pinapanood ni Ippo ang mga coach ni Hayami na umakyat ng ring, na-realize nito na ganoon din ang nangyari noong natalo siya sa kanyang laban. At sabi nga ni Mari na ang hirap panoorin ng laban na yon dahil sa sobrang hina na ng resistensya nitong si Hayami sa mga suntok. Sa huli, na-realize na ng ating bida na doon na nagtatapos ang pangarap ni Ryuichi Hayami. Lumapit si Kobashi kay Ippo at sinabi nito na lagi siyang pumupunta sa mga laban ni Hayami dahil nafe-feel niya na may connection silang dalawa. Pero sa lahat nga daw ng laban na yon, palagi siyang nagugulat sa resulta. At sunod nitong sinabi na ang mga damage ni Hayami sa kanyang buong karir ay naipon na kaya nagkakaganon. At hindi niya masikmura na ang sarili nila Kamao ay nag-contribute sa mga damage na yon. Sa isip ni Ippo, sinabi nga nito na mapa-opensa o depensa, talagang wala ng future sa boxing itong si Hayami. Sunod na sinabi nga ni Kobashi na bukod kay Hayami, meron pa siyang boxing hero na lagi niyang pinapanood ng mga laban. Ngunit parang recently, nag-retire na ang boxing hero yun. At tinanong nito kung satisfied ba ang ating bida sa kanyang retirement at kung na-achieve ba nito ang kanyang goal. Kinumpir nga ni Ippo ang kanyang sarili kay Hayami at sinabi nitong hindi na din niya kayang sumalo ng mga suntok. Tinanong ni Kobashi kay Ippo na kung mali ba na umasa at mag-expect pa sa kanya. Mabilis naman itong sinagot ng ating bida na dapat nga na hindi na mag-expect si Kobashi. Dahil doon, tinigil na nito ang pagtatry na pigilan si Ippo sa pagre-retire. Sunod na in-explain nito na sa tingin niya na masyado lang nagmadali si Hayami at dapat nagpahinga na lang muna ito ng 1 to 2 years. At matapos yun, merong possibility na bumalik siya ulit sa dati na isang genius boxer. Nang banggitin ni Ippo na gusto ni Hayami na maging isang boxing legend, biglang sumulpot si Takamura at tinawag itong The Legendary Junker. Sunod nitong sinabi na normal nga sa isang athlete na mag-breakdown at palaging ang may risk pagdating sa paglaban sa boxing. Wala dapat excuses. Gagawin mo ang lahat para ma-make sure na mananalo ka sa uli. At ang pag-uusap nga na pagtigil o magpahinga ng 1 to 2 years ay unnecessary. Nang mapansin nito na susunod na ang laban ni Kimura, pumunta na si Takamura sa audience area. At sinabihan si Ippo na ayusin niya ang kanyang pagko-coach. Sinir ni Kobashi si Ippo para sa kanyang debut as a second. Nang magsisimula na ang laban ni Kimura, naglakad ito kasama ang Kamogawa team at ang bago nitong second na si Ippo. Sa simula, sinir ng audience si Kimura. Pero nang mapansin nila na si Ippo ang second nito, tumigil ang mga to at Makunochi na ang sinisigaw na pangalan na ikinagalit naman ni Kimura. Sa ring, sinabihan ni Yagi si Ippo na punasan lang nito ang pawis ni Kimura at siya na ang bahala sa upuan. Pero nalungkot si Ippo at sinabi nito nag-practice siya sa pagbaba ng upuan kada tapos ng round. Kaya naman binigay na ni Yagi ang trabahong yun sa kanya. Nagmagsimula na ang first round, dinominate ni Kimura ang kanyang kalaban at pinabagsak ito gamit ang solidong counter. Pero mabilis din naman itong nakatayo. Subugod uli si Kimura para tapusin na ang match. Pero nag-clinch lang kalaban nito para patigilin siya. Dahil nga 25 seconds na lang ang natitira sa first round, naghahanda na si Ippo. Nang matanggal ni Kimura ang pag-clinch sa kanya, nagpatuloy ang pagpapakawala ng suntok nito. Nang matapos ng round 1, pinato ni Ippo ng napakalasang upuan na tumama sa ropes at sunod na lumipat sa audience area. Kinuha ni Ippo ang upuan pero nang makabalik na ito sa ring, nagsimula na ang second round. Halos lahat nga ng mga manonood ay natawa sa kanilang nakita. Pati nga rin si Mari ay hindi napigilang tumawa.
Pero napatigil ito sa pagtawa nang sabihin ni Kobashi na bastos nga daw natawanan ng mga bagay na yon, since first time nga lang maging second ni Ippo. Hindi naman makapaniwala si Ippo sa kanyang nagawa at na-realize nito na nag-practice nga siya na may weights, kaya naman ang tanggalin niya ito, naging mas explosive ang muscles niya, kaya naman mas mahirap kontrolin ang kanyang bilis. At sunod na naisip nito na ipasok ang upuan ng patagilid. Habang nangyayari yun, ang kalaban naman ni Kimura ang umupensa. Dahil nga nasira na ang rhythm ng idol natin, nag-decide ito na manalo na lang by decision. At sunod na nagpakawala ng mga kombinasyon na suntok. Nang matapos ang round 2, successful na naipasok ni Ippo ang upuan. Pero nang ibibigay na ni Ippo ang tubig, nagulat ito dahil parang lumit si Kimura. At sunod nating nakita ang isa na namang kapalpakan ng ating bida. Dahil doon, lahat ng tao ay tumawa ng tumawa. At pati nga si Kobashi ay hindi na rin napigilan. Habang tumatawa ang lahat, si Kimura lang ang seryoso. Dahil sa tingin nito, matatalo siya sa laban. Inayos ni Shinoda ang upuan. Pero habang ginagawa yun, natanggal ang sombrero nito. Nang makita ng lahat ng tao nangyari sa buhok ni Shinoda, nagtawanan na naman ang lahat ng mga manonood. Dahil doon, nagalit si Kimura kay Shinoda at Ippo dahil feeling niya hindi nila siniseryoso ang kanyang laban at pinano nila yon. Nang magsimula ang round 3, mabilis na nagpakawala ng mga solidong suntok si Kimura. Pero bago pa tuluyang bumagsak ang kalaban, nag-clinch na naman ito hanggang sa matapos ang round. Kinuha na ni Yagi ang upuan kay Ippo. Habang naglalakad si Kimura papunta sa kanyang corner, tila parang lantang gulay na ito sa pagod. Humingi ng sorry si Ippo sa kanyang mga kapalpakan. Sabi naman ni Kimura na kung gusto niya nga talaga mag-sorry, bigyan na lang siya nito ng advice para makabawi. Pero hindi rin yun nagawa ni Ippo at nagsimula na uli ang laban. Sa round 4, parang nawalan na ng gana si Kimura at sunod-sunod na nagtamo ng suntok hanggang sa matapos ang round. Sa corner, gusto na sumuko ng idol natin. Habang nag-iisip si Ippo kung paano niya mabibigyan ng lakas si Kimura, winento nito ang kanyang movie date kasama si Kumi. Nang tanongin ni Kimura kung ano ang title ng kanilang pinanood, nakalimutan ni Ippo ang buong title ng movie. Pero natatandaan niya na merong lady sa title noon. Dahil nga gusto malaman ni Kimura ang title, nagkaroon nito ng lakas para ipagpatuloy ang laban. Nagsimula na ang round 5 at kahit nga tinatamaan ito ng mga suntok, hindi siya bumabagsak dahil gusto niyang malaman ang title ng movie na pinanood nila Ippo na nagsisimula sa lady. Sunod itong nag-clinch sa kalaban hanggang sa bumagsak silang dalawa ng sabay at doon na natapos ang round 5. Sa corner ni Kimura, naalala na ni Ippo ang title ng movie na The Birth of King, Babo Bari Bari. Kaya naman napatanong si Kimura, nasaan dun yung lady? Dahil nga alam na ni Kimura ang title, gusto na nitong sumuko. Pero pinilit pa rin ito ni Ippo na ipagpatuloy ang laban. Sa round 6, gara nag-clinch si Kimura hanggang sa matapos ang round. Sa corner ulit, nagbigay ng advice si Ippo tungkol sa left hook ng kalaban. At sinabi nito na usually, binababa ng kalaban niya ang siko nito kada nagpapakawala ng left hook. At since full swing nga ang left hook na yon, as soon as na makita niyang bumaba ang elbow nito, kailangan niya lang idiretso ang kanyang kamay. Pagkasimula ng round 7, agarang tinamaan si Kimura ng solidong suntok na magbabato na ng follow-up punch ang kalaban, binabaan nito ang kanyang elbow. Kaya naman nakita ito ni Kimura at sunod na ginawa ang payo ni Ippo. Kumonekta ang left counter ni Kimura sa mukha ng kalaban niya na nagpabagsak at nagresulta sa knockout win nito. At doon na nga natin nakita ang successful coaching debut ni Ippo. Sa labas ng venue, hinatid ni Kimura at Ippo sila Yagi at Shinoda. At nang makalis na sila Yagi, nag-celebrate sila Ippo sa naging resulta ng laban. Dito na nga tinik ni Kimura ang lahat ng credit at sinabing siya lang ang magaling. Sinabi rin nito na ang secret sa kanyang counter ay hindi lang strength. Ang importante ay perfect timing ng counter. Papakagatin mo muna ang iyong kalaban at sunod na idiretso ang braso. Kaya naman na-realize ni Takamura na yun ang advice na ibinigay ni Ippo sa kanya at sunod na nakiusap si Aoki at Itagaki kay Ippo na maging second din nila sa kanilang laban. Matapos yun, sinubukang babuin ni Ippo ang kanyang wallet kay Takamura at sila ay nagsisigawan. Biglang may nagalit at pinatahimik sila nito. Dahil doon, nagalit si Takamura at balak na itong upakan. At sunod nating nakita na si Hayami pala ang lalaking sumigaw na yun.
Sinabi nito na nagre-reflect siya sa kanilang naging laban para may panalo ang next match nito. Diretsahan namang sinabi ni Aoki na dapat kang magretiro na itong si Hayami para sa kapakanan niya. Pero tumanggi naman ito at sinabi niyang gusto niya maging isang legend since marami ang sumusuporta sa kanya at ayaw niyang biguin ang mga expectation ng mga to. Matapos yon, tinanong nito si Ippo kung bakit tinomote niya ang sarili niya sa support role sa boxing. At sinabi din nito na kapag ipinagpatuloy yun ni Ippo, wala na siyang pag-asa maging bida ulit sa eksena ng boxing. Hindi naman nag-reply si Ippo at tinitigan lang ito ng seryoso. Sunod na tinanong ni Hayami si Ippo kung wala na ba talaga itong balak lumaban uli sa ring. Reply naman ng ating bida na wala na siyang reason para lumaban. Nang makauwi si Hayami, pinag-usapan na ni Ippo ang tingin ng mga gymmates nito sa kanya at sabi nga nila na dapat pagretiro na si Hayami. Pero gusto pa rin pag-stayin si Hayami na coach nila since sikat at mabenta pa rin sa masa ang mga laban nito. At sunod na sinabi na ang Ottawa coach nga daw ay talaga nagpo-focus na lang kay Imai since hindi man lang ito nagpakita sa laban ni Hayami. Matapos yon, pumunta na sila Takamura, Itagaki at Aoki sa karaoke. Habang sila Ippo at Kimura naman ay sabay na umuwi. Habang pauwi, humingi ng sorry si Kimura kay Ippo dahil kinuha nito ang lahat ng credit sa pagkapanalo. At sinabi ni Kimura na nanalo lang siya sa laban dahil sa advice ni Ippo. Sunod nitong tinanong ang ating bida kung okay lang ba talaga siya sa support role as sa second. Sagot naman ni Ippo na ni minsan hindi niya inisip na support role lang ang mga second o coaches dahil sa mga nagawang tulong sa kanya ni Kamugawa. At doon na muna magtatapos ang ating video. Langiya mga par, minsan talaga nakaka-pressure yung mga expectation ng tao sa paligid no? Kagaya nung nangyari kay Hayami. Angas na naging observation ni Ippo no? Sobrang effective na naging solution niya sa laban. Sa tingin niyo mga par, magpapatuloy kaya ang pagiging successful ni Ippo sa second sa mga Kamugawa Gym Boxers? O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin mo rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala ulit si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!